Back in October, bumili ako ng shoebox. In-order ko siya sa Lazada. Napakita ko na to before sa inyo. Pinost ko siya sa aking page. Natuwa ako sa kanya kasi side drop yung kanyang panel. Okay? Meron kasing isang style na ito, yung sa harapan mo bubuksan. After ordering one piece, on April 2024, I decided to order 50 pieces of this. 4 ringgit 50 cents. So, pumapatak ng 50 pesos ang isang piraso. I was in the impression na ganito rin yung ibibigay nila sa akin. Ang pinadala sa akin is yung front opening. Hindi ko honestly afford na bumili ng mga pinapakita sa Shopee na 6 layers na plastic na hinihila lang para ma-assemble. Mahal masyado yun para sa akin. 6 layers nun is nasa 900 pesos na. Kung meron kang 50 na ilalagay times 10, nasa 9,000 pesos mahigit yung gagastusin mo. Umabot siya ng 240 something Malaysia ringgit. Hindi ako magaling sa math. Pag in-edit ko, tsaka ko na lang ilalagay. So I ended up returning the entire parcel dun sa seller. Took me a while again to place an order kasi syempre inantay ko muna yung refund ko. Ngayon, yung in-order ko this September ay nandito sa loob ng box na to. Hindi ko pa siya nagagalaw. 4 na araw ako walang pasok ni hindi ko man lang nabuksan yung kahon. Ayan, pamula nung araw na dineliver siya, kinuha ko sa baba, nilagay ko dito, hindi ko siya nagalaw. So ngayon, Martes, ito yung huling araw na wala akong pasok. Ngayon ko pa siya bubuksan. Siguro ang gagawin ko today is, i-check ko lang kung tama ba yung order ko. Kaya mag-aaway ha. Ito ay hindi ko na halos nagalaw after nag-mistulang action star si Milo dito sa ibabaw na to. Alalala! Ay! Okay na. Kita niyo naman punit-punit na yung mga tela nito. Mura lang tong shelf na to. Depende pa rin yan sa pagkakakamada mo, yung mga lighting mo. Mabubudol ka talaga ng hindi mo inaasahan. Kasi syempre sa cellphone, maganda tingnan. Pero in reality, wasak-wasak po yan. Ang tanging nagagawa ko lang dito, vacuumin yan. Mabawas-bawasan yung mga alikabok. Ito, wasak na nga to. Tingnan nyo. Pinatong ko siya dito sa bakal. Ayun, laglag na yung isang parte. Pinapatong ko lang siya dito kasi hindi ko na siya pwedeng ipatong doon. Dahil ayun, napunit lalo. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ako bumili nung hinayubay na plastic na box na ganyan. Aking computer na hindi ko rin nalinis. Hindi naman palaging ganyan ang itsura niyan. Yung mga kahon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung dapat ko na bang i-dispatch siya. At may narinig ako na mukhang nag-aaway yata yung dalawa. Bumaba ka dyan. Nananahimik yung isa eh. O talaga. Itong isang toilet namin ay hindi nagagamit dahil ginawa ko siyang storage room. Hindi ko siya pinagagamit sa bisita. Not unless barako din yung bibisita, pwede naman siguro magwiwi lang dito. Ano? Nandyan lahat ng box ng mga sapatos ko, yung monitor mounts ko, water filter, CPU ko, sapatos ulit, gaming chair ko, air filter ko. Ang tanging nagagawa ko lang din dyan ay vacuumin. Ngayon, itong box na to, bubuksan na natin. Uy, Lord Jesus. Supposedly 50 pesos to. At sana tama. Sige. Bilangin natin. 17. May pa-bubble wrap pa sila dito. Siguro magandang gawin. Check ko muna. Mag-assemble ako ng isa kung tama ba yung box na pinadala sa akin. Ano? Oh, mukhang okay naman siya. Mukhang nakuha niya yung gusto kong mangyari sa buhay. Sa door pa lang, malalaman mo na kung same ba dun sa box ko na nasa kwarto. Kota isa. O baka mamaya may mag-question pa sa akin dyan. Ba't yan ang binili mo? Mumurahin yan. Dali masira. Ba't ba mas marunong pa kayo? Pera ko to. Gusto ko yung mura lang eh. This is exactly what I was looking for. Next thing that we're gonna have to do is to count all of this and assemble. Ito time-lapse ko na lang siguro yun. Let's go. So after counting, total nitong mga plastic sheets na to, 50. Bibilangin na natin kasunod ay yung mga front panel. Let's go. Okay, total of 25 na doors. Tapos ito ay 25 din in total. So 50, sakto lahat. Bukod sa quantity, pasok din tayo sa quality. Next challenge would be to build all of this. Walang ko sila itatambak pag natapos ako magbuo. So simulan na natin to. Kung matatapos ko ba to lahat ngayon, hindi ko masasagot. At least nakaisa na ako. So, inabot ako ng mahigit 15 minutes para buuhin tong 2 pirasong box na to. Medyo nahirapan ako. Hindi mo siya basta-basta mapag-iwalay. Kagaya ng mga ibang relasyon dyan. Ayaw niyo maniwala, oh. Diba? Hindi naman siya naghiwalay. Matibay siya.
Tibay siya, promise. Hindi ako nagbibiro. I mean, kung balibag lang din naman ang pag-uusapan, lalaban naman siya ng balibagan. Sipag lang talaga. Isipin mo na lang, nakatipid ka ng 6,000 pesos. 20 minutes na kagad yung naubos ko. So, 10 minutes per box. O baka dahil nangangapa pa ako. Kung 10 minutes per box, kung yun yung speed na susundin ko, 50 boxes times 10, 8 hours mga kaibigan. Bago ako, at least di na ako nawala ng 6,000 pesos, di ba? Ang nakapagpatagal sa akin actually is yung pagpapatong-patungin mo sila kasi ilalak mo sila eh. May mga cutouts sila na i-align mo dun sa box sa ilalim, yung box sa ibabaw, ito sa ilalim din, bubutasin mo to para mag-lock siya in place. Tapos may pusa sa likod ko na inuusisa si Milo. Stitch. Stitch. Stop. Stop. Nagalit mo na naman si Milo eh. Nag-start ako mag-assemble ng boxes ng 6:25. Anong oras na? 6:52. 25 minutes, 3 box. Okay, nakaapat na tayo. Time check, 6:57. 3 minutes per box, kaya natin to, guys. Kung ako lang naman ang tatanungin nyo, sa ilalim dapat ang bukasan. Para kahit nagmamadali kayo, hindi siya yung nakahang. Pag nakahang kasi, ayan, pag nakaganito yan, bukas yan. Kasi pag nagmamadali kayo, mababasag talaga yung mga clip dito. Tingnan nyo kung gaano kanipis lang yung clip. Ayun, nakita nyo yung clip na yan. Pag masyado kayong balasubas sa gamit, saglit lang to, Brad. That's why, I would prefer it to be like this. Kung ayaw nyo, lang pakialam sa nararamdaman nyo. So, balik tayo sa time-lapse. Time check, 4 boxes, 6:59, sakto, 7 p.m. Time check tayo, 7:33. Nakakailan na tayo? 14:21. Yung iba, hindi ko muna pinagsama-sama. Kasi yun ang nagpapatagal. Assemble ko muna lahat and then tsaka ko na siya pagdidikit-dikitin. Kailangan namin mag-dinner. Ang inyong tita Andeng ay pauwi na galing opisina. So, ikakat ko lang muna tong video na to. Baka ituloy ko to after namin kumain. Yes. Okay, so time check, 11:52. Same day. Try natin tapusin. Naka 21 na boxes na tayo. 11:53. Time-lapse na natin. Last box, 12:39. Medyo bumilis-bilis na tayo actually sa paggawa. Na-master na natin ang pagbuo ng kahon. Kanina, sabi ko parang 10 minutes per box. Actually, less than a minute lang pala. So, yung part na pagpapatong-patungin, sa ibang araw ko gagawin. Pwedeng bukas, dahil matagal talaga siya. Okay. Final touches. Done. 50 pieces. Check it out. Medyo delikado pa siya dahil hindi pa nga siya nakafix. Pero try ko, kung magagawa ko siya ngayon, pwede pa siguro. Anong oras na? 12:41. Pwede pa siguro kahit mga ilan lang. Try natin. Time-lapse ulit natin. But wait, before natin ituloy yung time-lapse, meron pala akong isang maliit na problema. Well, kasi masikip yung kwarto. Ang length ng isang box ay 13. So, meron tayong 50 pieces. Ang bala ko is stack ko sila ng 10 and then 5 columns. So, 13 times 5, 65. Obviously. So, may gap lang dito kasi nandito yung gym equipment ko. Now, ang dilemma ko is baka mabitin yung space sa kwarto. So, check muna natin. Samahan niyo ako. Tara. So, ayun. Ang 65. So, roughly 5'7". Halos kasing height ko na siya, di ba? Ito ang kakainin niya na space. Aabutin niya yung pintuan ng banyo. Pwede ko naman siya i-adjust ng konti to the left. Pero ang magiging problema ko dito is itong white na drawer. Hindi ko sure kung ito ba ay ihaharap ko dito. Lalagay ko siya dito. Tapos itong shelf na to, i-move ko dito sa dulo. That would be for another day. So, try muna natin na i-stack yung mga shoeboxes. Let's go. So, yun. Gaya nga nasabi ko, ito yung medyo magiging madugong parte ng pag-assemble nitong shoebox na to. Simulan natin dito. So, meron na ako na-stack na 4 kanina, no, bago ako may kumain. Papakita ko na sa inyo kung ano actually yung itsura niya. So, ayan. Ito yung mga parts na naglalak sa kanya. Ayan, ito yung sa sides. Ito yung nasa ilalim naman. Ibubuksan ko na lang ito. Ito yung pinakamahirap ipasok actually. Yung part na to. Ayan yung mga nagpahirap sa akin kanina. Tsaka, left and right. Ayan. Isa,
Dalawa. So, 4 na to. Tuloy na natin yung ating time lapse. Pero tingin ko hindi ko matatapos to ngayon. Siguro kahit 10 lang. Try ko. Kasi pasok ako mamaya. 12:54 na eh. 10 levels ng shoebox na plastic. Siyempre, hindi mo naman yung gagawin pag may lamang sapatos, diba? But so far, okay naman siya. May oras na ba? Alauna na, 1:17. Hindi ka talaga kakayanin. Almost half an hour ko na tinapos to. 6 pa lang yun. Kasi yung 4 naka-assemble na eh. Kalahating oras. Kung aabutin ako ng 45 minutes para sa isang stock na to, baka alas 5 na ako matapos. No? So, hindi pwede dahil may pasok pa nga ako mamaya. So, gawin na lang natin is mag-fast forward tayo sa susunod na araw. Uy, yan. What's up? Wednesday pa rin, pero gabi na. Kagagaling ko lang na opisina and ang susunod natin gagawin is yung mga remaining na shoe boxes. Kagaya ng ginawa ko kagabi, pagsasama-samahin natin. Tulad nito. So, ito ay tapos na. Tabi muna natin. At ito naman yung susunod kong gagawin. Ita-timelapse ko na lang ulit siya. Kaya samahan niyo ulit ako. Try kong gawing dalawa kung kakayanin. Pero most likely, isa lang kaya kong tapusin ngayong gabing to. Kasi 9:30 na. May pasok pa rin ako bukas. Ayoko naman mapulit ng todo. Tingnan na lang natin kung ilan yung kaya kong tapusin. Timelapse. Phew! Okay, second set. Second stack. Tapos na natin. Not bad, di ba? Let's move on to the third stack. Time check, 10 o'clock. 30 minutes natin ginawa yung isang stack na yun. Banatan na natin ito pangatlo. Uy, 10:18. Bumibilis na tayo. 15 minutes mahigit. Tama ba? 18 minutes mahigit para dito sa third stack. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Nakatatlo na tayo. Time check muna tayo bago tayo magsimula sa pang-apat. 10:19. Tingin ko kaya ko tapusin ito ngayong gabi. So, 18 minutes tayo kanina from 30 minutes. 30 minutes, 18. Almost half na yun nawala. Try natin to ng 15 minutes. Okay? Let's go. Alright. Let's go. Fourth. Below 15 minutes na natin natapos. 10:19 kanina. So, 10:33 na. 10:33. So, that's 14 minutes. Pucha, not bad. Kabisado na natin kung paano. Pag nakuha mo na kasi yung parang flow mo kung paano mo siya bubuuhin, madali na lang siya actually. Kung napapansin nyo, yung ginagawa ko is vertical. So, may mga ilang piraso ako dito na iniwan. May balak ako na ididikit ko sila pag natapos kasi delikado to sa mga pusa ko. Si Milo, alam niyo naman, baka biglang akyatan to. Hindi sila secured sa isa't isa. Posibleng bumagsak na naman siya. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga plastic pieces na hindi ko inilock na gagamitin ko para ma-secure sila ng magkakatabi. So, like ito. Ito yung sa pinakataas. Hindi ko siya sinecure kasi ilalak ko siya dito. Yan, meron pa isang slit dyan. Ano ba yan? Ayan. Yung parang heart shape na yan, papasok ko yan dito sa dalawang slit para mag-lock sila in place. Hindi sila uuga-uga. Okay? Make sense? So, this will be the last stack. Simulan na natin, 10:47. Tapusin na natin to. Fifth and final stack. Let's go. Okay, 10:59. Ano yung kanina? 47, 12 minutes. Okay, last layer ng ating fifth stack. Pakita ko sa inyo paano siya in-assemble. Sisimulan natin dito sa kabilang side. Okay. Ito naman sa kabila. Papansin nyo yung mga tinitiklop ko tsaka yung tinutulak kong plastic. Yun. Nag-lock na yun. Okay. Nag-lock na rin ito. Boom! Tapos na ang ating panglimang stack. Oras ko nagsimula. 9:30, 11 o'clock. Hindi naman masama. Isang oras at kalahati, di ba? Susunod natin gagawin dito, Wednesday nga kasi ngayon, di ba? So, mag-file ako ng leave ngayon. Sa Friday natin babanatan yung pagtatanggal ng lumang shoe rack. Tapos tsaka natin papalitan na ito. Ngayon, magpapahinga na ako kasi alas 11 na ng gabi. Pasok pa ako bukas. Clean up lang ako. Actually, iwanan ko na lang to dito. 5 na yan. Ito yung isa. Pwede natin dito. Pansamantala. 2, 3, 4, 5. Siguro itatabi ko na lang muna para hindi nakakasagabal dun sa kasama ko dito sa bahay. Baka magreklamo to. Pwede ko ilagay dito siguro. Pansamantala. 3 dito. Tapos yung 2 dito. Tara, gawin natin muna yun. So, 3 dito. Okay.
Tapos, yung dalawang yan, lalagay ko doon sa tabi ng pintuan ng kwarto niya, kaharap ng aking gaming room. Tapos, areng pangalawa. Okay. So, dito na muna natin puputulin ulit tong video. So, kailangan natin magpahinga, kumita ng pera bukas. Papas forward na lang natin to ulit sa susunod na clip. Okay? Uy! Gagi. Ang bilis, di ba? Putang ina, Friday na. Alauna ng tanghali. Baka sabihin niyo, mister ko kaya, alauna. O, alauna. Biyernes. September 20. So, tutuloy natin yung naiwan nating trabaho noong nakaraang araw. Wherein yung mga sapatos na to ay ililipat ko from this broken shoe rack doon sa transparent shoe box na nabili natin from Shopee. Kung naalala nyo, giniba ni Milo to. So, pinakita ko naman na sa inyo ilang beses sa B-roll ko na itsura na ibabaw. And like what I've said, 3 years ko na siya ginagamit. So, I think it's just about right na mapalitan na siya as soon as possible. So, simulan na natin at baka maubos na naman yung annual leave ko na wala akong nagagawa. So, time-lapse. Dahil sobrang alikabok dito, ilalabas muna natin tong air purifier para medyo mabawas-bawasan ng aking sinisinghot na alikabok. Okay. Lalagyan natin siya sa turbo para mahigop niya to its maximum potential. Hindi ko alam kung gaano karami yung kaya niya higupin, pero try niya lang. And for the meantime, ipopost ko muna to. Kakain muna kami ng Tita Andeng at kadarating lang niya galing sa kung saan. So, balikan ko ulit kayo mga half an hour. 1:41 siguro by 2 o'clock, 2:15, start ulit tayo. Ayan, tapos na ako kumain at na-delay ako ng very light. Ito yung pinaka-ayokong parte pag kumakain ako tapos nagsa-cellphone ako. Naaagaw ng social media yung attention ko. So, 3:00 na. Tuloy na natin to na matapos na. Litter box. So, isa sa mga bagay na alisin ko dito ay itong mga LED strips. May na rin yung masyado maraming kulay-kulay na ilaw. Bahin naman natin yung tema. Kung ano yung tema na yun, hindi ko pa rin hindi ko pa rin alam sa totoo lang. So, alisin na natin itong mga LED na to. Sheesh! Okay. So, natanggal na natin yung dalawang shoe rack. Ito, ang bala ko dito is move ko to dito. Yung shelf na to, lalagay ko dito. Pero nakaharap na siya dito sa wall na to. Paano ko gagawin yun? Hindi ko pa rin alam. Okay, medyo na-delay lang ako ng konti. 5:30 na, napa-break lang ako ng very light dahil may mga ginawa akong konti sa trabaho at kailangan ko ipasa. Tuloy-tuloy pa rin yung paglilinis natin ng kwarto. So far, natanggal ko na yung lumang shoe rack. So what I'm gonna do now is I'll be bringing in yung mga transparent shoe boxes natin. Let's go! Unahin muna natin itong nasa malapit. Okay. So, ito yung sinasabi ko na medyo kinakabahan ako na parte kasi 65 inches pala. Almost 5'5". 5 feet 5 inches. Kakainin niya halos yung buong pader. Ayoko naman mag-stack ng another 2 layers on top para maging 4 columns lang siya. Kukulangin pa rin ako. Kasi sobrang taas na nun. Para na akong gago nun. Paano kukunin niya nasa ibabaw, di ba? So, tama lang tong ganito. 10 stacks, 5 columns. Ito naman, may space pa naman dito. So, yung mga gamit kasi dito, hindi ko naman usually ginagalaw na. As you've seen earlier, yung ibang boxes naman, pinasok ko na dito sa toilet na hindi naman usually ginagamit. Yan. I'll take the other 4 columns para ma-stack ko na dito. And then, ilalak ko rin sila on top para hindi sila mag-collapse. Okay. Yan. What we're gonna do next is we're also gonna be removing this organizer ng mga sombrero. Kasi yung mga sombrero dito ko rin lalagay. Kaya siya marami. Hindi lang siya pang sapatos. Kasi sa tingin ko hindi naman yata aabot ng 50
itong mga sapatos at tsinelas na nandito. Yata. Hindi ko alam. Pero mukhang aabot. Tsaka huwag kayo masyado mag-alala sa presyo ng mga to. Hindi naman to mga mamahaling sapatos, kung tutuusin. Naipon lang talaga. And some of them are even bought 7 years ago. And actually, sabi ko nga sa mga ibang viewers, yung ibang sapatos dito, sira na. Let me just give you an example. Itong Lebron 10 ko na All-Star Week. Binili ko siya somewhere around 2016 yata. Tapos pre-owned na rin siya. So nabili ko siya sa Facebook Market. Kala nyo okay pa siya, no? Pero pag tinignan mo yung sole niyan, pare, wala na. Lobong-lobo na. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga lumang gamit ko, nire-repurpose ko lang. Ginagawan ko lang talaga siya ng paraan para maging display siya. At makadagdag ng konting aesthetic sa kwarto. So ito yung sinasabi ko na gagawin ko para hindi siya mabuwal o bumagsak, no? May plastic dito, may flap, no? Plastic flap, tapos may mga slit dito. Gagawin ko dyan, tutulak lang natin to. And voila! Magkadikit na sila. So hindi na siya basta-bastang babagsak. So gagawin ko siya sa 5 pang stack na nandyan sa pinagpapatungan ng cellphone ko ngayon. So let's go! Ito yung piniprevent kong mangyari. Kaya ako sila nilock dun sa ibabaw. Kung titingnan nyo tong 4 na columns na to, magkakasama na yan sila. Pag hinila ko isa, bagsak lahat. Pag hindi ko nilock, syempre obviously may iwan. Malaglag siya. Alam nyo naman na may posibilidad na umakyat na naman ang Milo dito, umakyat dun, at umakyat dito. So at least kahit paano, may kumpiyansa ako. Kung babagsak man siya, babagsak siya lahat. Magkakasama. Joke lang. Tingin ko yung mga mabibigat na items nasa ilalim para mag-compensate dun sa timbang. Kung sakali man na umakyat si Milo dito, siguro lalagyan ko na lang ng kahoy sa ibabaw. Yung mga, anong tawag dito, wooden plank na nabibili sa IKEA or sa DIY, yung ginagawang pang shelf, lalagay ko sa ibabaw. Para pag nahulog sa ibabaw ng ulo ko, mas masakit. Meron ako dito eh. Ang ganito. So ilalagay ko siya dito, sa ibabaw. Para kahit tungtungan niya, hindi lulundo. Kompleto na siya. Ang bukod tanging na lang gagawin dito is ilagay yung mga sapatos at itong mga sombrero. Tara, tapusin na natin to. Pagod na ako para makapag-live stream naman ako. So, nailagay na natin lahat ng sapatos at mukhang hindi matutuloy ang pagtanggal natin ng cup organizer natin dahil short na tayo ng lalagyan. Sakto lang pala sa lahat ng sapatos tsaka ng tsinelas natin yung mga box na nabili ko. So, 50. Sobra lang ako na isa kasi ito yung sample na binili ko noong October 2023. $7.29 na. $7.29 mga kaibigan. Di pa ako tapos. So, ipaplastic ko lang tong lumang shoe rack. At tayo ay magtutuloy-tuloy na sa paglilinis. Ito yung request ng ibang nanonood dito, a day in my life daw. Ito na, a day in my life. Hindi pala day, 4 days of my life. Parang ganun. Siyempre, hindi kasama yung oras ko sa trabaho. Wala naman sumama pa kayo doon dito. Ita-timelapse ko na lang ulit to ah. Ay, Diyos mio, natapos din. 9:30, Friday night. At, ayan, naikamada na natin lahat ng clear boxes. Mga sapatos, nandiyan na rin. Yung mga sombrero na bala ko sanang ilagay din, hindi na mangyayari kasi sakto talaga sa tsinelas namin ng Tita Andeng at saka ng mga sapatos namin. Yung plastic boxes na binili ko. So, mananatili lang itong mga sombrero na to dito. Manahimik lang kayo dyan. Mukhang okay naman kayo. Doon, nalinis ko na itong buong kwarto, na-vacuum ko na to, napunasan ko na lahat yan. Yung kahoy na sinasabi ko na bibilin ko tapos sa DIY, hindi na ako bumili. Kasi mukhang okay naman na to. Itong dalawang to, dito na sa ibabaw. Akala nyo tapos na, no? Hindi pa. Meron pa akong last na gagawin. Since na-mention ko sa inyo na karamihan or ilan sa kanila may mga problema na like naghihiwalay na yung swela. Tapos meron siyang parang plastic part na parang nagtutubig na hindi ko alam kung bakit. Ito yung Jordan 5 ko. Jordan 5 Red Suede. 2017 yata to. Medyo nag-sole set na siya, di ba? Sole set. Tapos ito, nabasag na. And the other problem that I have here is ito. Parang
basa siya. Para siyang may oil na ewan. Ayan, no? Kita nyo? Yun, nagre-reflect yung ilaw. Siguro moisture nga na nag-build up. Kasi, syempre, aircon, tapos nasa loob ng kwarto or whatever. I believe halos lahat naman ng sapatos pag tumatagal nagkakaganito. Yung iba nga, nagpa-powder pa yung swelas. Sooner or later, yun din yung mangyayari dito. Isang example lang yan. So, ito pa yung isa. Almost similar din yung problema. LeBron 13 Elite. 2016 yata ito na-release if I'm not mistaken. Parang ganun din, pero hindi siya kasing lala nung Jordan 5. Pero makikita nyo dito, nagsashine siya. Kasi nga basa siya. No? Parang natutunaw yung plastic na hindi ko maintindihan. So I think this is one of the most common problems na kinakaharap ng mga nagkokolekta ng sapatos. Ginagamit ko tong mga to talaga. Hindi ako bumibili ng sapatos para i-display lang hanggang sa abuti ng pagkasira. Ito ay hindi naman bago sa inyong paningin, sigurado. So, ang tawag dito, ay, nandito pala yung camera. Akala mo talaga ang daming camera, gagi. Isang camera lang ginagamit ko. Kaya magulo. Ilipat ko lang. And if you're wondering kung gaano kalaki itong mga to, ganyan siya, kalaki. 100 grams ang isa nito. Ang isa nito ay nagkakahalaga ng 1 ringgit and 75 cents. So, that's roughly 20 pesos. 50 pieces, 1,000 pesos. Itong mga shoeboxes, sabi ko sa inyo, nasa 3,000 pesos. So, all in all, 4,000 pesos para sa lahat na ito. Talo ka pa? I don't think so. Ideally, this should prevent moisture from building up. Kaya, ibabato ko lang to sa loob ng tagi-isang kahon. Bahala na siya kung gagana siya or hindi. So, time-lapse na lang ulit natin. At nang matapos na tayo, mag-alas 10 na in 2 minutes. Okay. Bus na. 50 pieces. Desiccant silica gel. I'm not sure kung yung silica gel ba ay nakapag-prevent ng bantot na sapatos. Maybe nakaka-prevent siya kasi nga it's supposed to absorb moisture. Ano? But of course, kung basa yung sapatos mo, wag mo naman ikulob sa ganitong klaseng enclosure kaagad-agad. Patuyuin mo muna sa labas. Kahit na maluma itong mga sapatos ko, pucha, solid. Sabihin ko sa inyo, walang amoy itong mga to. Mamatay man. Promise. Kasi kahit na pinagpapuwisan yung sapatos ko, nilalagyan ko siya ng dyaryo sa loob. Tapos hayaan ko lang siya sa labas. Alam mo, pinakalumang sapatos ko dito. Itong pink. Zoom Soldier 9. Ito yung pinakaluma kong sapatos. Puta, walang amoy ito, Brad. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko yung pinampoporma lang. Pinanlaro ko talaga yan. Halos maupod na yung swelas niyan. Kaso nga lang, ayan. Diba? Sira na yan. Nawala na yung check dito. Yung mga rubber parts niya lumalagkit na. And I'm pretty sure, on the way na to sa pagbabakbak. Kaya nilagyan natin ng desiccant itong ating mga boxes. Ilak lang natin to. Okay. And of course, hindi matatapos tong video na to nang hindi natin sinusubukan ang tibay nitong ating transparent shoe boxes. Kukunin ko lang yung ating Action Star. Okay. So ito ang ating Action Star. At kung ano man yung ginawa niya na nakaraan, ilalagay ko na ulit dyan. Pero ito yun. Milo. Ready? 1, 2. Oh. Ha! Okay. Milo proof na yan. So lumabas na siya para kumain. Huwag kayo masyadong mag-alala sa kanya dahil he's 100% fine. Okay? So dito natin tatapusin itong video na to. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa page ni Otitsan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, baka naman po, please hit that subscribe button and thumbs up na rin kung naaliw kayo sa video na to. And as always, if you're a content creator, keep creating those videos even if nobody's watching. Eventually, someone will do. Your Tito Lawrence is out and I'll see you in the next one. Peace. Makapag-live stream na. Tatapos na naman ang weekend na wala akong nagawa bukod sa paglilinis ng bahay. At kung umabot ka sa part ng video na to, kung meron mang umabot sa parte ng video ito, maraming salamat sa iyo at napagtiyagaan mo yon. Gusto ko lang din magpasalamat sa aking soon-to-be compadre na si Jack Dantes, aka King Jack TV, sa walang sawang pag-shoutout sa akin sa mga videos na ina-upload niya dito sa YouTube or sa Facebook. I also want to thank Carlos Teham, isa yan sa mga followers ng page natin na parating nagko-comment, nag-share, dumadalaw sa live stream. Solid ka, kapatid. Maraming salamat. And ang champion na follower ng page natin na ni minsan parang hindi ko yata na-shoutout ng tunay sa mga videos, no? Paul J. Del Gonzalez, aka Play and Chill.
PUBG player din yan. Kung pwede nyo i-support yung page niya, malaking bagay yan para sa amin, okay? So, sa uulitin, hindi na siguro ako mag-upload ng ganito kahaba. Pasensya na kayo. Anyway, thank you very much. I'll see you in the next one. Peace.